LA Lakers malakas sa opensa ngunit mahina sa depensa, nakatulog sa huling segundo at NBA expansion sa Europe, pinangalanan na ang ibang team na interesado. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang linggo, muling natalo ang Lakers sa isang team ng Bulls na may record na nasa ibaba sa playoff picture nitong Biyernes, 119-117, sa pamamagitan ng isang half-court buzzer beater mula kay Josh Giddey. Isang hindi kapanipaniwalang pagtatapos ng laro ang naganap kung saan nawala sa Lakers ang kanilang 5 puntos na kalamangan sa loob lamang ng 12 segundo. Sa loob lamang ng 6 na segundo, nawala ang kalamangan ng Lakers. Matapos muling maibalik ni Austin Reeves ang kanilang abante sa isang puntos, na ipasok ni Giddey ang isang tira mula sa half-court upang masilyuhan ang panalo. Nakapagtala si Reeves ng 30 puntos at may 3 assists. Si Luka Doncic ay nagkaroon ng mabagal na simula sa kanyang opensa na may 9 na puntos sa unang kalahati, ngunit bumawi siya sa ikalawang kalahati at nagtapos na may 25 puntos, 10 rebounds, 7 assists at 1 block. Si LeBron James naman ay nagtala ng 17 puntos, 5 rebounds at 12 assists. Nag-ambag si Jackson Hayes ng season high na 19 na puntos at 8 rebounds. Samantala, sina Gabe Vincent at Jordan Goodwin ay may tig 8 puntos mula sa bench. Naging mahina ang simula para sa Lakers. Pinakinabangan ng Chicago ang mga mintis ng Los Angeles sa simula ng laro. Nagtala ng 5 sunod na puntos upang simulan ang laban. Sina Josh Giddey at Nikola Vucevic ay nagsanib puwersa para sa siyam sa unang 16 na puntos ng Bulls na nagbigay ng kumpiyansa sa kanilang opensiba. Pagkatapos ng timeout, sumagot si Austin ng isang jumper sa loob ng paint. Mabagal din ang simula ni LeBron sa opensa, mintis ang 3 sa kanyang unang 4 na tira. Matinding pagtatapos ng laro. Sinimulan ni Vanderbilt ang huling quarter na may 5 sunod na puntos. Tumaas ang energy ng Chicago at nagsimula silang makakuha ng mas maraming puntos. 2 sunod na 3 mula kina Kevin Huerter at Kobe White ang nagdagdag ng tensyon sa laro. Mula sa dating 16 na puntos na kalamangan ng LA, mabilis itong naglaho matapos ang isang magandang run mula sa Bulls. Matapos ang isang masamang possession ng Lakers, nagresulta ito sa isang 3 mula kay White sa kabilang dulo. Naipasok ni Luka ang isang mid-range shot upang pigilan ang momentum ng Bulls. Si Austin ay nagpakawala ng isang clutch 3-pointer upang bigyan ng bahagyang kalamangan ang Lakers. Nagkaroon ng sunod-sunod na turnovers ang Chicago na nagbigay ng pagkakataon sa Lakers upang palakihin muli ang kanilang kalamangan. Subalit, hindi bumigay ang Bulls at nakapuntos ng 8 sunod na puntos upang gawing dikit muli ang laro. Si LeBron ay gumawa ng isang spin move at nag-finish sa basket. Nagpasok si Vucevic ng isang mahalagang 3 upang mapanatili ang laban ng Bulls. Si Jackson ay nakakuha ng tip-in matapos magmintis si Luka sa isang 3. Sa natitirang 45 segundo, isang 3 mula kay Huerter ang nagbawas sa kalamangan ng Lakers sa 1 puntos. Naipasok ni Austin ang isang layup upang itaas muli sa 3 puntos ang lead ng LA, may 26 na segundo pang natitira. Halos maibigay ng Lakers ang isang madaling layup, ngunit sa halip na mag-shoot ng 3, ipinasa ni White kay Giddey na nagbitaw ng isang sobrang sablay na airball. Si Reeves ay naipasok ang 2 free throws upang itaas sa 5 ang lead ng Lakers, may 12 segundo pang natitira, ang hindi kapani-paniwalang huling segundo. Sa isa sa pinakawalang katuturang sequence ng laro, naipasok ni Patrick Williams ang isang 3. Pagkatapos ay ninakaw ni Giddey ang bola sa inbounds play na nagresulta sa isa pang 3 mula kay White upang bigyan ng 1-point lead ang Bulls. Nakapuntos si Austin ng isang clutch layup, ngunit sa isa pang hindi kapani-paniwalang sandali, nawala ulit sa depensa ang Lakers at naipasok ni Giddey ang isang 3 mula sa midcourt upang silyuhan ang panalo para sa Chicago. At anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagkatalong ito? Sa ibang balita naman, ang National Basketball Association or NBA at ang International Basketball Federation o FIBA ay nag-anunsyo na ngayong araw ng kanilang pinagsamang pagsisiyasat sa posibilidad ng isang bagong profesional na liga ng basketball para sa kalalakihan sa Europa. Layunin nitong dalhin ang esport sa mas maraming tagahanga sa Europa at pabilisin ang paglago ng laro sa buong kontinente. Ipagpapatuloy ng NBA at FIBA ang mga talakayan na nagsimula mahigit 1 taon na ang nakalipas kasama ang mga posibleng mamumuhunan
koponan, mga tagapag-develop ng arena at mga kasosyo sa komersyo. Ayon sa planong kasalukuyang pinag-aaralan, ang bagong liga ay magiging bahagi ng kasalukuyang istruktura ng basketball sa Europa, kung saan ang mga koponan ay magpapatuloy rin sa paglalaro sa kanilang mga pambansang liga. Bukod sa mga permanenteng koponan, mag-aalok din ang liga ng isang sistema batay sa merito upang makapasok ang iba pang mga club sa pamamagitan ng European Basketball Ecosystem. Bilang bahagi ng bagong liga, ang NBA at FIBA ay maglalaan ng pinansyal na suporta at iba pang mapagkukunan upang patuloy na palakasin ang basketball sa Europa. Kabilang dito ang pag-unlad ng mga akademya ng club teams, gayon din ang mga kasalukuyang programa ng NBA at FIBA para sa paghubog ng mga baguhang manlalaro, coach, at referee sa iba't ibang antas ng laro. Ginawa ang anunsyo ni NBA Commissioner Adam Silver at FIBA Secretary General Andreas Zaglis matapos ang pulong ng NBA Board of Governors sa New York at ang pagpupulong ng FIBA Executive Committee nitong buwan sa Nice, Switzerland. Ito ang mga pahayag mula sa NBA at FIBA. Ipinagmamalaki ng European basketball community ang 7 dekada nitong kasaysayan ng mga internasyonal na kompetisyon ng club at ang dekalibring talento na nalilikha nito, sabi ni Zaglis. Ngunit, sa kabila ng kasikatan ng sport at tagumpay ng mga kompetisyon ng pambansang koponan, may hindi pa nagagamit na potensyal sa European club basketball. Ang isang bagong liga sa Europa ay maaaring pagsamahin ang kasanayan ng NBA sa negosyo at ang internasyonal na kakayahan ng FIBA upang makahikayat ng bagong mga tagahanga at mamumuhunan sa basketball, mapakinabangan ang mga benepisyo ng mga club at makalikha ng mga ugnayang kapaki-pakinabang para sa lahat ng kasangkot. The NBA at FIBA ay may natatanging kakayahan upang palawakin pa ang mayamang tradisyon ng European basketball, sabi naman ni Silver. Inaasahan naming makipagtulungan sa FIBA upang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong liga para sa mga tagahanga sa buong kontinente. Magbibigay ng karagdagang mga update ang NBA at FIBA sa ibang pagkakataon. Ayon sa mga ulat mula sa media, ilang kilalang football clubs, kabilang ang Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal, Real Madrid at Fenerbahce ay lumapit na ukol sa kanilang posibleng pakikilahok sa liga. Sa iminungkahing estruktura ng liga, ang pagmamay-ari ng mga koponan ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng NBA at mga panlabas na mamumuhunan. Tinatayang aabot sa $500 million ang kinakailangang puhunan upang makapasok ang bawat prangkisa sa liga. Kinumpirma ni FIBA Secretary General Andreas Zaglis ang patuloy na pag-uusap sa mga posibleng stakeholder at binigyang diin na ang pagtatatag ng koneksyon sa mga club ay isa sa mga pangunahing layunin. Ang panukalang liga ay itinuturing na isang direktang hamon sa EuroLeague na kasalukuyang kinikilala bilang pangalawang pinakamapagkompetensyang liga ng basketball sa buong mundo, kasunod ng NBA. Binigyang diin ni Silver ang kahalagahan ng transparency sa proseso aniya. Nais naming magkaroon ng open at direktang pag-uusap sa mga stakeholder, hindi mga lihim na talakayan. Bagaman, nananatiling hindi patiyak ang iba pang detalye, inaasahang magkakaroon ng karagdagang pag-unlad sa mga susunod na buwan. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa expansion na ito?